Guys, kinakabahan po ako ngayon sa mga request ng mga tao dahil ay napakarami ngayon. Dahil nakapanood sila sa video natin nung pag-usapan po natin na ipinapaabot ng ating kaibigan at marami po nag-request sa atin tungkol po sa 2028 election, President si Sara Duterte. Ipinapaabotan na po tayo ng ating kaibigan na mag-ingat po si Sara Duterte ngayon dahil pwede siyang mapapahamak dahil napakaaga po niyang nagpaabot sa mga tao na siya po ay tatakbo. Kung sino man po ang kanyang Vice President, iwan ko lang kung talagang si Aimee or si Robin o Marcolita. Basta sa akin, ito lang po ang aking maipaabot sa nag-request kung talaga bang mananalo. Kung si kaibigan po ang tatanungin po ninyo mga idol, mananalo po talaga si VP Sara Duterte dito. Basta hindi siya mapapahamak, kaibigan. Oo, tama. Iyon po ang gusto ng mga nakapanood sa atin. Kung okay lang po ba sa inyo, natitingnan po daw yung kalagayan ni Sara hanggang sa 2028. Wala po bang masamang mangyayari sa kanya? Diyos ko, mga idol. Salamat kaibigan. Sabi ng ating kaibigan, ma'am, mga idol, kung sino man po ang nagsuporta kay Duterte, Sara, maghanda, hindi magkampante. Dahil sa pagpapaabot ninyo ngayon na kayo ay tatakbo sa 2028, posibleng namimiligro talaga kayo. Dahil napakarami talaga ang hindi makatanggap, no? Hindi nila tanggap na ikaw ay tatakbo sa pagka-presidente. Mas lalo kang hahantingin yan. Kaya si kaibigan mismo ang nagpaabot, no? Kung ilalaban po talaga si Sara kay Lini, no? Delikado man po ito kasi parang hindi po talaga magkalayo ang score nito mga idol. Sabi ng ating kaibigan, 90% po yung binigay po ni kaibigan eh. Delikado dahil po si Leni Robredo mga idol, talagang mabuti po talaga din po ang kanyang saloobin. Kaya wala akong maibigay sa inyo kung alin dito ang suportahan natin, kung sino po ang manalo sa kanilang dalawa. Kung tuluyan mga magtakbo si Leni, nasa inyo na lang. Basta kami dito, sa totoo lang mga idol, sasabihin ko kayo, Sara Duterte talaga ako. O yun po. Ito po, tama si kaibigan. Grabe po ang mga ginagawa ng kalaban. Kasi mga idol, alam po ng mga naggipit sa kay Tatay Digong, takot po sila ngayon kapag magiging presidente na si Sara dito. Alam na po nila kung ano po ang kalalagyan nila. Kaya iniisip po nila ngayon kung paano na hindi mananalo si Sara at hindi makatakbo. Iniisip nila kung paano nila ito mga idol na para masiraan sa pag-impeach. Ano na lang mga ibinibigay po ng pambabato sa kanya. Lahat ginawa na nila pero hindi pa rin natatablan. Yung mga issue noon sa DepEd, hindi pa rin natatablan yung impeachment nga, wala. Kaya ito po ang sabi ng ating kaibigan na kailangan ang buhay mo ma'am, ingatan mo. Huwag po kayong basta-basta pumupunta sa mga lugar na wala kayong kasama. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Kasi alam na po nila kung saan sila pupulutin. Alam na po ninyo ma'am na yung makakalaban mo ay napakadelikado, makapangyarihan po sila. Oo, hindi takot sa Diyos. Pastilan kaibigan. Salamat. Kaya mga idol, basta ito po ang aking masabi. Talagang mag-ingat pa rin si Sara dito sa kay Leni Robredo kung makikipaglaban siya. Dahil maraming nagmamahal din po kay Leni Robredo dahil po sa kanyang kabutihan. Mabuting tao po siya. Oo. Kaya ang problema lang pag siya ang nanalo,
yung mga magdidikta sa kanya, yun po ang mga demonyo. Yun po ang problema dyan. Ito po ang sabi ng ating kaibigan mga idol na dapat po natin bantayan. Salamat kaibigan ha. Salamat po. Mga idol, hanggang dito na lang muna. Basta sinabi ng ating kaibigan, mag-ingat. Kasi kung bakit ito natin napapaabot mga idol, dahil napakarami po ang nakapag-request sa atin. Marami talaga din po mga tao na naniniwala din sa atin at may trust po sa kaibigan natin. Kaya sa lahat ng mga kababayan po natin na sumusuporta sa mga Duterte, sa mga hindi din po sumusuporta, wag lang po, ano lang, wala naman po talagang sapilitan dito. Malaya tayong pumili. Ang sa akin dito, kung si Ma'am Lini Robredo ang manalo, masaya din po ako. Kung si Sara, masaya din po dahil alam na po ninyo kung ano man po ang ibig sabihin ng ating kaibigan. Kailangan lang po talaga na mag-ingat. Safety po si Ma'am Lini Robredo sa kanyang buhay dahil wala naman po siyang kaaway.